So guys, I've been traveling to Malaysia for roughly mga 2 weeks na ata. And here's what I've learned na baka makatulong din sa inyo. Number 1, yung mga tours sa Malaysia, magkaiba yung price sa locals, tapos magkaiba din sa foreigners. So make sure lang na tama yung ibubook nyo sa mga booking platforms. Kasi chine-check po nila yung passport. Number 2, meron pong hotel tax sa Malaysia. So for tourists, 10 ringgit siya every night. Number 3, meron din po silang heritage tax if you're staying at Penang or Malacca. Yung heritage tax, 3 RM siya per night. So, magkano yun? Mga 30 pesos. Pwede na. So, ang maganda naman dito, yung mga taxes na to, ginagamit siya for promoting tourism and preserving their culture. Number 4, mura po ang Grab sa Malaysia. Pinakamahal na sigurong binayaran ko from KLCC to airport, nasa roughly mga 800 pesos. Pero yung mga normal rides niya, mga 100 to mga 300 pesos kapag mga 40 minutes away, ganun. If gusto mo naman mag-public transpo, yung parang beep card nila, nabibili lang dun sa ticketing booth, tapos mura lang din, mga nasa 30 pesos lang per way. Next po, sa mga pupunta ng Genting Highlands, madalas po nauubusan ng bus papunta kapag walk-in. So suggest ko, download this Red Bus app, tapos reserve na your buses beforehand. Tapos ang nangyari sa akin, gusto ko na umuwi agad, pero late pa yung nabook ko. So tinanong ko si ate kung pwede nang sumakay dun sa earlier bus. So pinayagan naman nila ako. So okay lang pala, as long as may space pa dun sa bus na sasakyan mo. At dun sa mga plano mag-shopping lang, hindi mo na kailangan mag-cable car pataas kasi yung premium outlets nasa baba agad, nasa bus stop. Bawal lang mag-video dun, no? Pero ang dami ko ring nabili. Budol. Tapos sa Malaysia pala, pag nag-withdraw ka ng money, I suggest mag-withdraw po kayo sa banks. Huwag po kayo mag-withdraw dito sa mga ATM na to kasi mataas po yung fees dyan. Yun lang po. Enjoy po!